Bago tayo magsimula, mahalagang malaman na ang mga susunod na impormasyon ay ibinahagi lamang para sa layuning pang-edukasyon at pang-seguridad. Ang anumang paglahok, pagbili, o paggamit ng mga ilegal na serbisyo na matatagpuan sa dark web ay may katumbas na matinding parusa at pagkakakulong ayon sa batas. Ang pag-access sa dark web ay naglalantad sa iyo sa mga panganib. Ano-ano ang makikita sa dark web? Ang dark web ay kilala sa pagiging lunsaran ng ilegal na kalakalan at serbisyo. Mga serbisyo at grupo, services and groups, dito nagaganap ang mga transaksyon para sa mga serbisyong kriminal. Ilegal na serbisyo sa teknolohiya. Mga serbisyo para sa hacking at pagkuha ng access sa mga sistema o social media accounts ng ibang tao. Pagbebenta ng malicious software, pagpapalitan ng mga software na ginagamit para manira, mangikil ng pera, ransomware o magnakaw ng impormasyon. Peking pera at kontrabando, mga site na nagbebenta ng peking pera, counterfeit na produkto at iba pang ilegal na kalakal. Mga ilegal na palengke, marketplaces ito ang pinakakilalang bahagi ng dark web. Dito ibinebenta ang iba't ibang bawal at nakaw na produkto. Bawal na produkto, iba't ibang uri ng bawal na gamot, ilegal na armas at mga sandata. Nakaw na personal at pinansyal na impormasyon. Pagbebenta ng stolen credit card numbers, login credentials, tulad ng social security numbers, passports at password at iba pang sensitibong datos. Peking dokumento, pagbebenta ng mga peking passport, driver's license at iba pang opisyal na dokumento. Kaya tandaan, mahalaga na ang pagpasok sa dark web ay naglalantad sa iyo sa mga panganib, hindi lang sa malware at scams, kundi pati na rin sa batas. Mag-ingat at manatiling ethical.